Siklovistas, I'm Miles. And I'm Joel. We're here at Quezon City Hall for the second annual Halloween Ride, Ride for Climate Justice. Yeah, this will be para sa mga biktima ng Yolanda and of course yung mga biktima ng road accidents dito sa ating bansa. Yes, we will cover this event. They will have a short program. Yeah, bali magkakaroon din mamaya ng motorcade of all those riders na kasuot ng kanilang mga Halloween costumes going to Chrome Box Bar to have a party the whole night and of course enjoy the night at the same time remembering all those people that we love. Okay, lahat po ng participants dito naka-Halloween costume. So tuloy-tuloy lang ang panonood, Siklovistas. Yeah, tuloy-tuloy lang. Hi Siklovistas, we are here to interview Mr. Rovic Obanil, Water Coordinator of Freedom of Deaf Coalition, as one of the sponsors for Halloween Ride, Ride for Climate Justice. Hi sir, Hi, sir. Ano po ba ang advocacy po ng inyo pong grupo dito po sa ngayon nangyayaring event? Ang Freedom from Death Coalition is a broad coalition ng mga people's organizations, mga aktivista, mga academics at saka mga NGOs na nagsama-sama matagal na, no? Mga ilang dekada na para isulong yung pagtitigil ng pagbabayad natin noon sa napakalaking utang ng bayan natin sa mga international financial institutions at saka sa mga ibang bansa. Pero ngayon, lumawak na yung advocacy namin hanggang sa kasama na sa mga advokasya namin yung usapin nga ng climate justice. At kaya kami nandito ngayon para suportahan yung Halloween Ride 2014 dahil nga ang dinadala niya ngayong advocacy ay yung climate justice na tinatawag natin. Medyo kailangan nga yan sir dahil nakikita naman natin dahil dito nagkakaroon ng matitinding bagyo. Hindi natin mapapaisang tabi yung mga dapat na ating mga responsibilities as individuals din. Sir, by the way, ngayon lang ba kayo sumali sa ganitong event ng mga motorcycle riders? Dati, sumusuporta kami, pero itong specific na Halloween ride, ngayon lang rin kasi nila dinala yung advocacy ng climate justice. So talagang tingin namin, napapanahon, lalong-lalo na isa kami doon sa mga nagko-convene ngayon ng mga grupo na naghahanda para doon sa anniversary ng Yolanda. Alam naman natin, yung nangyaring Yolanda, isa sinasabing pinakamalakas na storm na tumama sa kalupaan, dala raw ng climate change na tinatawag natin. So, napakahalaga sa mga Pilipino na tayo mismo ay magsulong ng climate justice para maiwasan ang mga kagaya ng mga nangyari sa atin sa Yolanda. Yung maganda rin kasi dahil mga riders natin ngayon, actually may mga clubs, may organizations yan na tumutulong sa mga nasalanta natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ang tanong ko lang sir ngayon, kayo po ba sa grupo nyo mga motorcycle enthusiast din? Oo, marami rin sa amin ang mga motorcycle riders. Kagaya nung isa sa mga media officer nga namin, si Don, isa sa mga leaders din ng motorcycle riders organization. So marami rin sa amin talaga mga riders. Sir, ano po bang pwede nyong sabi po sa ating mga kababayan tungkol po sa ating pong advocacies? Una, natutuwa kami sa FDC na yung ating mga motorcycle riders ay hindi lamang simpleng yung enthusiasm nila o yung kanilang interest ay hindi lamang doon sa mga motorsiklo kundi sa mga mga issue na may kinalaman dito sa bayan natin. So napaka-importante nun at nakakatuwa na ginagamit nila yung kanilang organisasyon, yung pagsasama-sama nila para magsulong ng mga advocacy na dapat naman talaga nating panindigan at makakatulong sa bayan natin. Mr. Miloy Manyo, one of the sponsors or partners of Halloween Ride, Ride for Climate Justice. Sir, ano pong advocacy nyo to join this event? Kami ay nakikisa sa mga riders natin ngayon sa isang napakagandang activity nila tungkol ito sa isang pagsulong ng hustisya sa klima. Alam naman natin na sa buong mundo ang clamor nito ay climate justice dahil sa meron tayong climate crisis ngayon. And then sir, ano po ba ina-expect nyo sa event na ito? Well, ang ina-expect ko dito of course magsama-sama tayo at itong pagsasama natin ito ay simula ng isang advokasya kasama nyo ang ATM at ang mga riders
para sa isang napakagandang adhikaing na pagtatanggol sa ating inang kalikasan. That's nice, sir. So ano pong ma-expect ng mga riders sa team niyo po? Well, you can expect us na sa ATM na sa mga ganitong klaseng aktibidad, kung tayo ay maglulunsad ulit, basta sa usapin ng environment, asahan niyo po ang assistance o kaya ang pakikiisa ng Alyansa Tigil. Okay po. Lastly, sir, message to all the riders or cyclistas out. Ride safe. BRC. Sir Robert po. Sir Robert. Wow, galing pa silang Bulacan ha. Bukawi, Bulacan. Bukawi, Bulacan. Suot na kayo ng ganyan? Yes, Wow. everything will be fine. Not control the riding. Ano ba yung expect nyo sa gabi ko, sir? Ano ba mga Apo. It's so very happy. The party list, Halloween party on all riders. So kasama po ba kayo hanggang mamaya, hanggang matapos ang event? Yes, I will support to everything contingent the riders. Sir, ano pong pangalan nila? Jeffrey po. Ano, sir? Kakato kayo. Jeffrey din Pareho po. sila, Jeffrey. So we call them Jeff. 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 So, sir, pares po ba kayo ng club? Yes, MRO kami. MRO. Sir, ano ba costume to? Hindi ko alam. Kayo, sir, ano pong costume? Monk. Monk. Paano nyo ba nalaman yung Event na ito? Saan nyo ba nakita? Ay, kasi si Sir Don Pangan nag-post sa Facebook. Alright. Member kami ng MRO. Once na nagpo-post siya kasama ang buong MRO, nakikita namin yung mga post, yung mga activity. Talaga supportado nyo po. Oo, si Don Pangan. Sir. Ano ba yung na-expect nyo, sir, sa event na ito ngayong gabi? Wala, lalawa ko eh. Ano ba ito meron? So meron pala itong best costume, ganyan? Opo, lohon po. Ano ba, motor ba ang panalo? Ano? So, sir, kayo ba? Ano po yung na-expect nyo? Magiging maganda tong event na to kasi itong event na for charity to for just for climate change nga. Yun. Pag-enjoy na kayo. Enjoy na, parang nakaride ka na pa. First time nyo po ba in joining this event? Itong event na ganito, first time. I'm here with Mr. Jay Santos, one of the sponsors or partners of this Halloween ride, Ride for Climate Justice. Hi sir, sino pong advocacy nyo while joining this event? Ang advocacy namin dito para mabigyan natin ang mga riders ng education about ano ba ang naidudulot nila sa ating community, especially sa mga emission nila at paano nila ma-maintain yung vehicles nila. Dito kami nagbibigay sa kanila ng mga solutions, ng mga produkto na pwedeng mabigay sa kanila ng kalinawan o solutions para lalong gumanda yung performance ng mga sasakyan nila. Alright sir, so sir, yung Eco Club 23 ride, ano po ba yung mga products na pwede nyong i-recommend sa mga riders natin? Ako rin ginagawa namin, nagre-research kami ng mga solutions para at least mabigyan ng ng halaga yung environment natin. Hindi kami nagbibigay ng isang particular na product alone, but nagre-research kami para at least mabigyan sila ng edukasyon. Kasi alam mo, ang mga motorsiklo ngayon, lagi sila nagpapalagay ng mga iba't ibang klaseng mga accessories, di ba? Ginagastos nila mabuti yung motor nila. Pero ang kami naman, ang ginagawa namin, research namin mabuti, ano ba dapat ang unahin mo sa motorsiklo mo? At ano ba ang may dudulot nito sa komunidad natin pag pinalagay mo ito sa motorsiklo mo? Alright. Ano po bang may expect nila sa Eco Club 20? Yeah, marami kaming pwedeng ibigay sa kanila na awareness para matulungan natin lahat ng motorcycle riders dito sa Pilipinas. Unahin natin sa Pilipinas at pwede tayong lumabas pa ng Pilipinas pag nabuo natin ang mga motorsiklo dito sa ating syudad. Sir, lastly na lang po, message na to all the cyclistas or riders out there. Alamin natin kung ano ang nadudulot natin sa motorsiklo natin at maintain natin mabuti yung motorsiklo natin. Hindi pwede yung lagay ka ng accessories. Alamin muna natin anong unahin natin. Siyempre, ang kalikasan muna ang unahin natin bago kung ano-ano pa lalagay natin sa ating mga motorsiklo.